Kasama natin ang Loyalty Awardee ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Dr. Alma Dixon, ang Chief ng National Marine Fisheries Development Center. Magandang umaga, Dr. Magandang umaga. Doktor, ito pong Loyalty Award ay binibigay para sa mga kinikilalang performance, in terms of performance ay pinakamagagaling sa loob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tama po ba, Doctor? Tama. Actually, this is the first time na nagbigay ang opisina ng Lingkod Pangisdaan Award. So, kayo po ang unang-unang Loyalty Awardee. Medyo gano'n na nga. Sinuwerte. Ano naman po nararamdaman nyo tungkol dito, Doctor? Of course, I feel honored and elated because this is the first time that the agency has given this kind of award, and being recognized with what you have accomplished, iba ang pakiramdam. Right. No? Napaka-saya at unexplainable talaga naman ko sa totoo lang. And in fact, when this award was given, hindi ko alam nung ini-evaluate nila yon. So congratulations talaga, Dr. Alma. Pero isa rin doon sa mga kinikilala rin na natatanging kontribusyon ninyo para sa BFAR, sa ilalim ng inyong opisina ay nagkaroon kayo ng National Payaw Program. Ito yung merong mga payaw belts na nililipon sa dagat para mas mapadali yung pagkuha ng mga isda malapit sa shore. Tama po ba, Doctor? Tama, para makatulong tayo sa ating maliliit at ganun din, maliliit ang mga isda, ganun din sa ating mga commercial fishermen. Actually, Doctor, kanina rin, iniisip ko, paano nga ba ito nag-work? At ano po ba yung materyales itong Actually, ang payaw belt, yun yung area kung saan mag-ooperate yung mga fishermen natin na maglalagay tayo ng mga payaw. Payaw are fish aggregating device that yes, go on, Doctor. the payaw is a fish aggregating device which attracts the small fishes, and then pasok yung mga maliliit, mas malalaking isda at yung malalaking isda. So yung malalaking isda na nakukuha natin ay yung tuna, yung tinatawag naming food chain. Right. Okay. So sa pamagitan nito ay papaabot yung isda doon sa ating mga shores. Oo. Actually kasi ang tuna ay migratory species yan. So iyan ang tinatarget natin na malaki ang value niyan. We have demand demand domestically and exports. Kaya iyon yung ating gustong makuha at maibigay sa ating mga fishermen, both sa commercial at saka sa municipal fishermen. Right. Doc Alma, iniisip ko lang din, right after ba ng graduation ninyo from college ay dumiretso na rin kayo talaga sa BFAR? Actually, go on, Doctor. Okay. So, itong first employment ko actually. So, I started in 1971, and then now 2013, so almost 42 years na ako sa servisyo. Wow! At pinursue nyo na rin ang higher education with your Doctor of Fisheries Technology. Yes, because BFAR is really, they try to develop their employee, their staff. Depende na lang yun doon sa staff na gusto niyang i-develop yung sarili niya. But we were given the opportunity to develop ourselves, both training at saka yung academic schooling. Right. Meron po ba tayong huling mensahe, ma'am, para naman sa ating mga empleyado rin na siguro maaari nyo silang i-inspire? Of course, sa mga kasamahan ko at saka yung mga susunod parties, ang masasabi ko lang is dapat magkaroon lang tayo ng commitment, dedication sa trabaho, and we have to learn to face challenges. Yan ang nakita kong pinakamaganda dahil kung if there are challenges, mas maganda magiging performance mo because you will strive hard to attain the goal or your objectives mo. Okay, maraming salamat, Doctor, at congratulations ulit for 42 years of service and commitment sa BFAR. Congratulations, Doctor. Ang unang Loyalty Awardee yan po si Dr. Alma Dixon.